We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna-Regasang. 4 na katao na iligtas matapos masira ang makina ng bangka sa dagat na sakop ng Verde Island sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Palutang-lutang sa gitna ng karagatang sakop ng Verde Island ang 4 na kataong ito malapit sa kanilang bangka nang mapadaan ng isang barkong patungo sa Batangas City mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa Coast Guard Station Batangas mula sa Isla Verde pauwi na sana sa Batangas City, ang 4 na katao nang magkaroon ng problema ang makina ng kanilang bangka. Ayon po sa victim, sila po ay nagbabaybay ng dagat at sila po naka-encounter ng engine failure kung saan po nasira po itong makina nila. Wala po silang dalang spare parts kaya po napasukan po ng tubig yung kanilang bangka. Sa video na ipinadala ng PCG Batangas, makikitang pilit pang inaalis ng isang lalaki gamit ng kanyang kamay ang tubig na pumasok sa loob ng bangka. Agad namang tinulungan ng mga crew ng napadaang barko ang mga lula ng bangka na kaagad dinala sa Coast Guard Station upang mabigyan ng paunang lunas. Tumanggi na rin daw ang mga ito na dalhin pa sa ospital. Nasundo na rin sila ng kanilang mga kaanak at nakauwi na sa Barangay de la Paz. Ayon sa PCG Batangas, maganda ang lagay ng panahon kahapon at hindi rin kalakasan ng alon. Paalala nila sa mga maglalayag. Kapag kayo po ay maglayag, lalo na sa maliliit na mga bangka, siguraduhin pong nasa maayos po ang ating makina. At siguraduhin meron po tayong dalang mga spare parts na sa ganoon kung masiraan po magawan po ng paraan. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga lula ng bangka para sa kanilang bahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 2 lalaking kliyente ng BIR sa Lipa City, Batangas naaktuhan ng gwardiya na gumagamit umano ng iligal na droga sa loob ng palikuran. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Todo takip ng muka ang 2 lalaking yan sa kulungan ng Lipa City Police. Kalaboso sila matapos umanong maaktuhang nagdodroga sa loob ng palikuran ng BIR District Office sa Lipa City. Mismong gwardiya raw ng opisina ang nakasita sa kanila ng mag-CR rito. Nasa cubicle daw ang 2 sospek nang mapansing may umuusok sa loob. Okay, nagtaka kasi meron ako narinig na may pinupunit na kakaibang tunog, dito tunog papel. So, some time na yun, pagtapos kong mag-ihi, nagmasid muna ako. Tapos mamaya, sinilip kong dahan-dahan. Nung nakita kong umusok na po, dumiretso na po akong dumungaw. So nakita ko po na nagsiserve na yung tao sa loob. Nakipagpambuno pa raw ang mga ito sa gwardiya. Kliyente raw ang mga ito sa BIR na nag-aasikaso ng mga dokumento pero iba na pala ang tinatrabaho. Nakuha pa sa kanilang ilang natitirang drug paraphernalia. Sa pagsisiyasat, dati na raw nakulong ang isa sa kanila dahil sa kaparehong kasong may kinalaman sa iligal na droga. Kami naman ay immediately din ay nagpunta ron kasama po ang mga agent po ng NBI dahil malapit na din po doon NBI. So, yun po. Nung kinapkapan po ng ating responding police officer, yun po, nakuhaan po siya ng mga hinihinalang shabu. Tumatanggi pa raw ang mga sospek na magkakilala sila. Walang pahayag sa kamera ang 2 nasa koteng sospek. Mas maghihigpit pa raw ngayon sa pagbabantay ang BIR sa mga pumapasok sa tanggapan.
Yung gagawin po lang namin ay, sir, pagiging alerto, doble alerto na lang lalo kami, sir. Dahil sa nangyari na hindi ko rin akalain na may gumagawa na pala dito sa loob. Isasalang sa inquest proceedings ang mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Bagong alkalde ng bayan ng Taysan, Batangas, formal nang umupo sa pwesto. Samantala, natanggal na alkalde ng naturang bayan, posibleng hindi na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ayon sa DILG. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Eksaktong 5 araw na ang nakakaraan pero ramdam pa rin daw ng mga residente ng bayan ng Taysan sa Batangas ang kalungkutan matapos na mapatalsik ang kanilang alkalde na si dating Mayor Grande Gutierrez. Siyempre, medyo malungkot. Gawa ng nag-iba na ang mayor. Siyempre naman, pusto na eh. Kaso hindi ko alam yung mga kanilang mga kung ano-anong mga gayang-gaya, hindi ko alam. Kamusta ho ba naging palakad ni Mayor Grande dito sa Taysan? Ayos naman. Nice naman. Maging ang bagong upong alkalde na dating bise at katikit sa kampanya ni Gutierrez, halo-halong emosyon ang nararamdaman. Marami nga nag-congrats sa akin. Hindi ko masabing thank you. Hindi talaga maiwasan at tinadhana ng batas dahil nung ako manong pambilang vice mayor, kasama yan sa pinunumpaan kung sakaling aalis o maano man ang mayor, ako ipapalit sa kanya. Matatanda ang hinaina ng Ombudsman at Department of Interior and Local Government o DILG ng dismissal order si Gutierrez matapos masangkot sa umano'y pangingikil at panggigipit sa quarry operators sa bayan. Hindi naniniwala rito ang bagong alkalde ng Taysan. Politika. Sabi nga ng mahal na mayor, ginawa naman ang pamamaraan nilang siya ay paalisin at patalsikin sa posisyon. Sa kabila ng pangyayari, nangako ang alkalde na ipagpapatuloy ang mga naiwang proyekto ng dating alkalde. Ilan dito ay libreng dialysis center, farm to market road at pagsasagawa ng tourism destination sa Taysan na kilala sa quarry, mining at livestock. Yan ang ating susundin, basta yan pinagtibay ng SB, binalangkas. Basta sa tingin ninyo may budget at tama ang paggastos, tuloy-tuloy. Ganito rin ang pangako ng bagong vice-alkalde ng bayan. Ay tuloy ang serbisyo namin sa bayan. Tuloy yung paglilingkod, hindi namin gustong baguhin yung pattern. Suportado din sila ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Taysan. Kami ang magkakasama, iisa ang aming mithiin palagi para sa bayan, iisang prinsipyo. Ang mga programa na pinatutupad ng pamahalang bayan, kami bilang isang sa Sangguniang Bayan ay full support po kami at 100% po ang suporta namin. Sabi ng DILG, maaaring hindi na makatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno ang napatalsik na alkalde ng Taysan. Sinusubukan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan kay Taysan ex-Mayor Grande Gutierrez pero wala pa itong sagot sa aming tawag at mensahe. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Reticulated python natagpuan sa loob ng lumang telebisyon ng isang residente sa Lipas City, Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Naka-aquarium at tila naging alaga ng pamilya Laigo ng Barangay Kumba sa Lipas City. Ang sawang ito na gumulat sa kanila nang matagpuan sa isang lumang TV. Ang haba nito umaabot sa mahigit 6 na talampakan o 2 metro. Agad daw hinuli ni Adrian at mga kaibigan ng ahas bago pa makapaminsala. Siguro sir, matagal na yun doon. Doon na siguro lumaki. Kasi may isa lang part na maliit na butas eh. Siguro doon po siya lumaki. Tapos may pumapasok lang po ng mga daga. Yun ang pakain niya. Paniwala nila galing ang sawa sa paligid lang din nila. Marami kasing puno sa lugar. At habang nasa kanilang pangangalaga, pinapakain nila ito at pinaliliguan pa. Ayoko po, naawa po ako eh. Kasi pag binigay ko po sa iba yan, hindi ko alam kung anong gagawin, kung aalagaan baga o pupulutanin lang. To the rescue ang Lipas City Veterinary Office para tingnan ang lagay ng sawa. Isa raw itong reticulated python na madalas matagpuan sa mga madadamong lugar. Sinuri ito at tiniyak na hindi stressed ang ahas. Malusog daw ito at walang sugat sa katawan. Dapat lang daw ipagbigay alam sa kinaukulan kapag nakakakita ng wild animals. Nararapat niyan sir, dahil sila nagbabalanse sa ating ecosystem para mapanatili nating balanse. Kung mauubo sila, walang magkuka na ibang
hayop na magbabalance sa ating ecosystem. Ite-turn over naman ng City Vet ang ahas sa DENR para mas maalagaan bago pakawalan sa natural nitong tahanan. Kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pagluluto ng malinamnam na butchi-butchi ng Batangas City, alamin sa report ni Denise Abante. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong uri ng Filipino street food na kwek-kwek, lalo pat katulad ng mga street food ay inilalako din siya sa gilid ng kalsada. Pero ang pagkain niyan ay ang ipinagmamalaking butchi-butchi Batangas style. Ang mga sangkap, kamoteng kahoy, asukal, harina, vanilla at konting food coloring para sa coating nito. Ang 54 anyos na si Mavic, nagsimula raw gumawa ng butchi-butchi noong siya'y 12 taong gulang pa lamang na ipinamana pa raw sa kanya ng kanyang lola. Pero paano nga ba gawin ang famous butchi-butchi ng Batangas City? Balatan ang kamoteng kahoy pagkatapos ay pakukuluin hanggang sa lumambot. Gamit ang ipinasadyang kahoy na ito, didikdikin ang kamoteng kahoy hanggang sa bahagyang maging pino, palalamigin at titimplahan ng asukal at vanilla. Pagkatapos matimplahan, gigilingin na ang lutong kamote, ikokorteng bilog sa kababalutan ng ginawang coating. Ang coating gawa sa harina na pinataka ng food coloring saka imamasa. Sa paggawa at pagtitinda ng butchi-butchi na raw binuhay ni Mavic ang kanyang pamilya. Aba ay salamat kung hindi dahil sa butchi. Wala akong mapapalikwad na para gastusin din. Tulad ng December, hindi dahil sa butchi. Hindi ako makakabayad sa aming tinutuluyang bahay. Malaking tulong. Dito sa Plaza Mabini ng Batangas City matatagpuan ang pwesto ni Mavic. 2 piso kada piraso ang butchi-butchi o di kaya naman ay 20 at 50 pesos ang kada balot. Tikman natin ang isa. Nay, ang sarap! Ang 88 anyos na si Nanay Josie palagi raw dumadaan sa pwestong ito ni Marivic para bumili ng butchi-butchi. Oo, pasalubong. Masarap at saka alam mo ba sa aming mga may edad na madali kang mag-discharge. Okay. Kamote di ba? O, maganda para hindi ka magkasakit. Isinasali na rin daw ni Mavic sa kanyang mga anak at pamangkin ang paggawa nito upang hindi mabaon sa limot ang recipe na mula pa sa kanyang mga ninuno. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 48 anyos na lalaki patay ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tuwi, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa labas ng musileyong ito ng isang sementeryo sa Tuwi, Batangas, pinagbabaril ang 48 anyos na lalaking kinilala na si Victor William Pedraza pasado 5:00 ng hapon kahapon. Sa investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang live-in partner na bumisita sa yumaong kaanak nang bigla na lamang dumating ang mga sospek na lula ng motorsiklo at pinagbabaril si Pedraza. Maswerteng hindi tinamaan ang kinakasama ng biktima. Nakamotor, magkasama at without apparent reason ay pinaputokan na po ng baril itong ating pong biktima. Undergo po ang ating autopsy. Nasa 7 pieces of empty shell po na recover po doon sa pinangyarihan po ng krimen. Ayon sa pulisya, mabilis na nakatakas ang mga suspek sakay ng motorsiklo patungo sa hindi pa malamang direksyon. Nagtamo naman ang mga tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na kaagad dinala sa ospital ngunit binawian din ang buhay habang nilalapatan ng lunas. Sa ngayon, naiuwi na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan sa Barangay Rillo, Tuwi, Batangas habang patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga suspek at ang posibleng motibo ng krimen. Paalala ng pulisya sa mga residente,
Kung halimbawa po tayo ay nakaka-receive ng anumang threat o banta po sa buhay, mangyari pong lumapit agad tayo sa ating concerned police station, ipag-alam po natin ito para po maimbestigahan agad po natin, malaman po natin kung sino po nagte-threat sa inyo at hindi na po humantong sa ganito na mga shooting incident. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Denise Abang, Balitang Southern Tagalog. PDL na nakatakas sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound, arestado sa Angono, Rizal matapos ang mahigit isang buwan. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Matapos ang mahigit isang buwang pagtatago, bumagsak na sa kamay ng alagad ng batas ang 26 anyos na si Michael Angelo Cataroha. Nahuli ito ng pulisya sa sitio Manggahan, Barangay San Isidro, Angono, Rizal kahapon. Si Cataroha, na residente ng sitio Minahan, Batos sa Bayan, ang presong tumakas sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound sa Muntinlupa City noong July 7, 2023. We utilize an informant para magkaroon kami ng positive information doon sa subject. Kasi yung area is medyo high ground, medyo may undercover ng mga puno. So nahirapan kami sa pag-conduct ng stakeout operation. July 2022, nang masintensyahan ng 10 taon na pagkakakulong sa New Bilibid Prison ang sospek dahil sa paglabag sa anti-fencing law sa Quezon. Ililipat ito sa Maximum Security Compound October 2022 dahil sa kasong carnapping. Kwento ng bilanggo, nagpanggap siyang dalaw kaya nakatakas sa Bilibid. Lahat ng dalaw natatakan sa braso, nagre-register ng pangalan. Pinag-aralan niyang kopyahin yung rubber stamp to make it appear na yun yung ink na itinatak sa rubber stamp. Kumuha siya ng isang pangalan na laging bumibisita ron na kaparehas niyang taas ang figura. So nung maglalabasan na yung mga bisita, sumabay siya. And then nung masita siya, pinakita lang niya sa braso niya na siya bisita rin. So nakalagpas siya doon sa security control gate. Hindi daw ito umuwi sa mismong bahay, pero nagtago sa kanilang bayan. Ayon sa pinuno ng PNP Southern Luzon, may magandang mensahe sa pagkakahuli kay Cataroha. Yung malakas na ugnayan ng ating kapulisan at ng ating mga community. Kasi without the support of the community, hindi natin magagawa lahat ito. Hangad ng PNP na magsilbing aral din ito sa sino mang may sala o mga tumakas sa kulungan na walang makakaligtas sa kamay ng batas. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Mga tanggapan ng LTO sa bansa binigyan ng 45 araw para maipamahagi ang mga bagong plaka. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, isa sa nakikitang hakbang ng Land Transportation Office o LTO para mabilis na maipamahagi itong mga bagong plaka ay ang pagbabahay-bahay na raw nila. Bigyan ng LTO Central Office ang mga regional offices ng 45 days upang maipamahagi ang mga bagong plaka bilang replacement sa mga lumang plaka na inaplaya noong 2015. At kung sakaling kakaunti raw mag-claim ay mapipilitang mag-house to house ang ahensya. Hinikayat ng LTO ang mga may-ari ng sasakyan na nag-apply para sa replacement na i-check ang kanilang website na ltoplatereplacement.com. Ito'y para matukoy kung saang tanggapan maaring makuha ang kanilang mga plaka. Hindi na rin daw kailangang dalhin pa ang lumang plaka sa pag-claim. Tiyakin lamang na dala ang mga legal na dokumento gaya ng ORCR ng sasakyan. Laking pasasalamat ni Marites ng Daet Camarines Norte na mapapalitan na ang sirasirang plaka ng kanilang jeep. Ilang taon na rin daw silang naghintay simula nang mag-apply siya ng replacement ng lumang plaka. Yun, natutuwa ako kasi bago yung plate number niya. Napapalitan na yung sira-sirang plate number ng jeep namin. Ayon sa Land Transportation Office o LTO Daet, maaari nang makuha ang nasa mahigit 100,000 white plates o mga bagong plaka bilang replacement sa mga green plate na inaplaya noong 2015. Nakipagtulungan na raw ang LTO sa mga malalaking mall sa bawat probinsya para sa mas mabilis at mas madaling pag-release sa mga plakang ito na nag-umpisa kahapon hanggang August 24. Sa ngayon, ang mga plakang nagtatapos sa 4, 5 at 6 lamang ang hindi pa maaring makuha sa LTO Daet. Kung matatandaan nyo po, itong replacement plate na ito po yung mga
binayaran, kung nagrehistro po kayo noong year 2015, meron pong kinolekta sa inyo na 450 pesos. Okay, yun po ay under the Motor Vehicle License Plate Standardization Program. So yung pong mga green plate ay papalitan po ng white plates. Okay, Ivy, dahil may website naman na daw para matrack itong mga unclaimed replacement plates, inaasahan ng LTO, gayon din ng DOTR na makukuha na ang mga bagong plaka sa pagtatapos ng taon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mahigit 14,000 mag-aaral sa Tanawan City na handugan ng libreng school supplies. Samantala, 200 residente sa Tingloy, Batangas na naapektuhan ng oil spill nakatanggap ng tulong pinansyal. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Nasa 14,000 mga mag-aaral sa kinder hanggang senior high school mula sa iba't ibang paaralan sa Tanawan City, Batangas ang nakatanggap ng mga libreng school bags, papel, ballpen at notebook. Ayon sa Tanawan City LGU, layon nilang matulungan ang mga mag-aaral at mga magulang na makamenos sa gastusin ngayong nalalapit na ang pagsisimula ng klase sa August 29. Bahagi pa rin daw ito ng Brigada Eskwela 2023 ng LGU, DepEd at iba't ibang grupo. Samantala, nasa 200 mga residente naman sa bayan ng Tingloy, Batangas ang nakatanggap ng kanilang cash for work payout mula sa Department of Social Welfare and Development 4A sa ilalim ng kanilang cash for work implementation program. Tumulong sila sa paggawa ng oil spill boom noong Pebrero ngayong taon matapos ang nangyaring oil spill sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nakatanggap ng 7,050 pesos ang bawat isang residente bilang bayad sa kanilang 15 araw na community service sa kani-kanilang barangay. Ayon sa DSWD 4A, tuloy-tuloy ang kanilang isasagawang cash for work payout sa iba't ibang bahagi pa ng lalawigan at ng bansa. Sa lungsod ng Batangas, nasa 100 mag-aral ng junior high school mula sa Barangay Dalig ang nabigyan ng school supplies ng lokal na pamahalaan, habang tigi 1,000 piso naman para sa 100 senior high school at college students ng nasabing barangay. Layo nito na matulungan ang mga estudyanteng magbabalik-aral sa darating na August 29, 2023. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mangingisda sa Pitogo, Quezon, patay matapos tamaan ng kidlat. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sunog ang balat at wasak ang damit ng mangingisdang si Jordan Batralo nang tamaan ng kidlat sa Barangay Soliaw, Ibaba, Pitogo, Quezon. Sa ulat ng Pitogo Police, nangunguha ng mga lamang dagat ang 52 anyos na biktima nang mangyari ang insidente. May dala po siya sa baywang niya na itak-itakan. Yung may itak po siya. So, ang pinakang naging po natin basis na siya po ay tinamaan ng kidlat, yung pong kanyang itak na nag-attract, which is metal na nag-attract po doon sa lightning. Biglang buhos daw ang malakas na ulan ng sandaling iyon at sinabayan pa ng kulog at kidlat. Sa salaysay pa ng saksi sa pulisya, matalim na kidlat daw ang nakita nitong tumama kay Jordan. Nakita na lang daw na palutang-lutang ang biktima malapit sa pampang sa dagat. May nakakita po na isang kagawad na nag-identify na mayroong nag-apoy sa may dagat. Ayon sa pulisya, nauunawaan ng pamilya na aksidente ang nangyari matapos isailalim sa autopsy ang katawan ng biktima. Sinisikap na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ni Jordan. Abiso ng mga otoridad na mag-ingat at kung maaari ay huwag nang lumabas ng bahay kapag may sama ng lagay ng panahon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kalaboso ang lalaking ito matapos mahuli ng PNP sa ikinasang manhunt operation sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna noong Martes. Kinilala ang suspect na si alias John, residente sa nasabing lugar, na wanted dahil sa siyam na kaso ng qualified theft.
Itinuturing din na most wanted sa city level ang suspect. Sabi ng pulisya, hindi sila tumitigil sa pagtugi sa kanya, bagay na ginagawa rin ng kapulisan laban sa mga individual na may kaso. Panawagan ng kapulisan sa sinumang may pananagutan sa batas na sumuko na sa kanila. Hindi niyo po matatakasan ng kamay ng batas. Kami po bilang sa tagapagpatupad ay sabi nga aabutin kayo ng mahabang kamay ng batas natin. So anywhere in the Philippines, kung magtago kayo, mga kapuso, may bagong sama ng panahon na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nasa itas ito ng PAR at pahilaga rin ang pagkilos. Mababa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon, pero umaabot ang trough o extension ng LPA sa may extreme northern Luzon. Bukod dito, patuloy rin ang pag-iral ng hanging habagat sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metra Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Calabarzon. Maulan din sa Mimaropa, lalo sa Palawan kung saan may malalakas na ulan. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kaya kung may lakad ngayong gabi, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Mga kapuso, bukas, araw ng Sabado, August 19, 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng row clearing ng mga linya. Samantala sa bayan naman ng Alitagtag, makakaranas din ng 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente bukas simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga nabubulok na poste at conversion ng mga linya. Daan-daang payong, pinailawan at ginawang props sa Parade of Lights sa Lucban, Quezon. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Kakaibang pagdaraos ng Town Fiesta sa Lucban, Quezon. Wala pa man ang Burr months pero Christmas feels na raw dahil sa pagparada ng mga residente, bitbit ang mga payong na hitik sa dekorasyon. Mas kumikinang pa ito sa dilim dahil may iba't ibang kulay ng ilaw. Higit 200 piraso ng payong nga ang itinampok para sa kanilang Parade of Lights. So we thought of the umbrella dahil nga maulan, kaya kahit na paparada kami, meron pa rin kaming protection dun sa ulan. Kaya yun na lang yung dinecor ng mga participants natin. May pahiyas-inspired umbrella, may ibang hitik pa sa bulaklak at banderitas. Mas lumabas pa ang pagkamalikhain na talento ng mga taga-Lucban sa Umbrella Dance Showdown ng 7 grupo. Ang pangunahing props nilang payong, tinernuhan pa ng costume na nagpalutang panglalo sa kanilang performance. Ang ano nga namin ngayon ay pagpapayabong ng husay at talento ng mga Lucbanin. Kaya nagsayaw sila, merong showdown, no? At syempre finiture yung mga lighted na mga umbrellas. Hanggang sa weekend pa ma-enjoy ng mga turista ang masayang pagdiriwang ng Town Fiesta. Bahagi rin daw ng selebrasyon ng programa para bigyang pagpupugay si Manuel Quezon na kinikilala na ama ng wikang pambansa. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.